Summer pa din, mainit pa din, no? Kumusta naman po yung mga bill ng kuryente nyo? Nadoble po ba? Kaya kailangan na po natin magpa-solar, no? So magandang umaga po sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Chris. Ako po ay anak ni Pastora. Sabi niya, kamukha ko daw siya. Pumapayag naman po ako. Pero ewan ko lang si Papa kung papayag. Pero anyway, magandang umaga po sa inyo. Ngayong umaga po na ito, ay handa po ba kayong makareceive sa Panginoon? Okay. Handa na po ba ang inyong mga puso makareceive ng salita ng Diyos? Okay, kung sa ganun po tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Book of Romans. Naalala niyo po ba yung ating pinag-aralan nung nakaraang linggo? Amen. Ang ating pong pinag-aralan, tayo po ay nag-aaral sa Book of Romans. And last Sunday, ang atin pong tinalakay ay ang Romans chapter 8 verse 1 to 17 na tinuro po sa atin ni Pastor Jean. Marami po ba tayong natutunan doon sa Romans chapter 8 last week, no? So, last week po, natutunan po natin na ang pamumuhay sa Espiritu ay, ano po ang ginagawa pag tayo po ay namumuhay sa Espiritu? Tayo po ay napapalaya. Tama po ba? Napapalaya po tayo sa hatol ng batas. Amen? Naalala niyo po ba yon? At dahil tayo po ay napapalaya doon sa hatol ng batas, no? Si Kristo, dahil kay Kristo, tayo ay naging malaya na. Kaya, nung tayo po ay, dahil hindi na po tayo under the law, di ba? Ibang law na po yung ating law of the Spirit na. Kaya hindi na po tayo apektado niyan. And, mga kapatid, sinabi po ni Pastor Jean last week na tayo pong lahat na tumanggap kay Kristo ay nakalaya na. Pero ang problema, yung iba sa atin ay ayaw pang lumabas sa kulungan. Di ba? So tayo po ay malaya na nung atin pong tinanggap yung ating kalayaan, ay wag na po tayong lilingon. Di ba? Dire-diretso na po ang ating paglabas sa kulungan. Wag na po tayong mag-i-stay doon. Amen po ba? Ngayong umaga naman po ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa Romans chapter 8. Ang tatalakayin po natin ay magsisimula sa verse 18 to verse 30. Amen? So, kung handa na po tayo, basahin po natin ang Romans. Sabay-sabay po tayo. Chapter 8, verse 18. Simulan po natin sa 18. Ready? Go. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Amen. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subject to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we are saved. Now, hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Verse 26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the minds of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God.
And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng Kanyang salita. Manalangin po tayo. Father, salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming pag-aaralan ngayon, Lord. Bigyan mo po kami ng bukas na puso, bukas na isipan upang tanggapin ito, Lord God. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po ang iyong lingkod, Lord God, sa babahagi ng salita. Tanging salita mo lang, Panginoon, ang mamumutawi sa aking labi. At tanging salita lang na gustong marinig ng congregation ang aabot sa kanila. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami hanggang sa matapos ang mensaheng ito, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So kung mapapansin po natin, kung naintindihan po natin yung passage na binasa natin, malalaman natin o mapapansin natin na ang passage na ito is isa sa pinaka hope-filled passages sa Bible. Ibig sabihin, punong-puno siya ng pag-asa. Amen po ba? Do you agree with me na punong-puno siya ng pag-asa? Na nagsasabi na bagamat lahat tayo ay dadaan sa maraming paghihirap at pagsusubok, mayroon tayong lakas at pag-asa na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Amen? So ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay pinamagatan kong Hope in Suffering. Okay, meron daw tayong pag-asa sa kalagitnaan ng pagdurusa. Okay, ngayong umaga na ito, tignan nyo nga po ang inyong mga katabi na mukhang hirap na sa buhay. Of course, hindi naman po sila hirap, di ba? Kasi ang mga... Bakit mo kayo nagtatawanan? Hindi po sila hirap sa buhay, may pinagdadaanan po sila, maari, no? Pero ang mga taga-Rema ay mga pogi at mga magaganda. Do you agree with me? Okay. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung may pinagdadaanan ka ngayon, huwag kang mag-alala. Pareho lang tayo. Kaya pala, ganyan na-explain natin ang itsura na. Huwag po tayong mag-alala, mga kapatid, dahil ang pag-asa natin ay na kanino? Na kay Kristo, nasa Diyos. Alam mo ba, mga kapatid, nung ikaw ay na-born again, lahat po ba tayo dito sa lugar na ito ay na-born again na? Nung tayo po ay nag-born again, hindi naman po nangako ang Diyos na hindi tayo makakadaan na sa mga pagsubok at paghihirap, di po ba? Actually, in fact, when you got born again, lalo pang dumami yung pagsubok sa buhay mo. Di ba? Do you agree with me? Lalong dumami. Bakit? Kasi ngayon na tumanggap ka na kay Kristo, ikaw na ang naging target ng kaaway. Amen? Pero dalawa lang yan. Dalawang panig lang naman yan, kapatid. It's either you're in the side of the Lord or you're in the side of the enemy. Ngayon, tatanungin ko kayo, kaninong side ba kayo? Siyempre po sa Diyos. Amen po ba? At alam ko naman, mga kapatid, hindi naman madali ang mamuhay sa pananampalataya, lalo na sa panahon ngayon. Tama po ba? Bakit? Dahil makikita natin, because we live in a fallen world. Diba? We live in a fallen world. Ang isang Kristiyano, hindi pwedeng sumabay sa agos ng mundo. Diba? Bilang mga Kristiyano, tayo ay sasalungat. Sino sa inyo ang nakapunta na sa ilog, sa probinsya, o sa beach, di ba? Pagka merong alon, di ba, madali po bang lumakad papunta sa alon? Di ba, napakahirap kasi ang lakas nung agos. Parang ganyan po ang mga Kristiyano sa mundong ito, sa ngayon, di ba? Napakahirap po. Sa mga panahon ngayon, parang ang hirap-hirap na mag-speak up. It's so hard to speak up in righteousness. Bakit? Kasi ang mga tao ngayon, they are more concerned on what? Na mag-conform sa mga sinasabi ng tao kaysa sa mag-conform sa sinasabi ni Lord. Di ba?
At ngayon, hindi ka na lang basta-basta pwedeng magsabi na, hindi na tayo pwedeng magsabi ng tama ngayon. Kasi iisipin mo na, baka may ma-offend ako pag nagsabi ako ng tama, di ba? Ganun na ang panahon ngayon. Kaya bilang Kristiyano, napakahirap, di ba? Kasi kailangan mong maglakad kontra sa agos ng mundong ito. So ngayong umaga, yan po ang ating pag-aaralan. Hope in suffering. Di ba? Ang coverage natin ngayon is from verse 18 to verse 30 lang. So ang gagawin po natin ngayong umaga, kung okay lang sa inyo, iisa-isahin po natin yung mga verses at hihimay-himayin natin. And panalangin ko na may ituturo sa atin ang Diyos sa umagang ito. Okay? Amen. Sige, next slide po tayo. Basahin po natin ang verse 18. Suffering is real. Sabi doon sa verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen po ba? Amen. Do you agree? Sabi dito ni Paul, even Paul acknowledges that here now we are suffering. Amen? He doesn't deny the fact that we are suffering right now. In fact, nung pagkasabi nga niya, para bang ang suffering is given na. Okay? Parang given na yan. Basta tao ka, Kristiyano ka man ang hindi, o hindi, you will suffer. And Paul, he can say that. Why? Because he himself, he suffered. Amen? He was imprisoned. He was rejected, he was oppressed, he was pressured, na-stress siya, lahat na yata ng stress, naranasan niya, di ba? That's why he can say na suffering is real. And I agree, sufferings are real. Tama po ba? Hindi natin may pagkakaila na lahat tayo ay dumaan sa suffering, dumadaan sa suffering, at kadadaan pa lang, dumaan na tayo sa suffering. Kahit ano pa ang estado mo sa buhay, kapatid, bata ka man, matanda ka man, may ngipin ka man, wala ka man ngipin, dadaan at dadaan ka sa suffering, di ba? Tatlong bagay lang yan. Maaring papasok ka sa suffering, or nasa gitna ka ng suffering, or dumaan ka na sa suffering. At ngayon, mapapaisip ka, di ba kapatid? Bakit ganon? Bakit kung sino pa, di ba, yung mga, bakit parang ang buhay is unfair. But why does it seem na ang buhay natin ay unfair? Kasi paano ko nasabi? Yung mga tao nga na hindi pumupunta sa church, hindi sila nagsisimba, o kaya hindi sila uma-attend sa prayer meeting, o hindi naman sila naglilingkod sa Panginoon, bakit ba parang sila pa yung pinagpapala? Di ba? Yung mga tao na tingin natin na pasaway, or mga tao na tingin natin na masasama, bakit sila pa yung nabibigyan ng mga mas magagandang opportunities? Diba? Samantalang ako, diba? Lagi akong uma-attend sa church, hindi ako uma-absent. Diba? Sa prayer meeting, lagi akong nandun. Ako pa nga yung nauunang dumadating. Tapos, ilang years na ako nagbi-ministry, diba? Nagigets nyo, may hawak ka pa na Bible study. Pero bakit ako? Ba't parang ako yung hirap na hirap sa buhay? Hindi nyo ba naiisip yon paminsan-minsan? Na parang, bakit parang feeling ko life is unfair? But you know what, mga kapatid? Huwag po tayong mag-alala. Why? Because we know that suffering is real. Diba? Your present suffering, sabi dito, is not compared or is not worth comparing with the glory, kapatid, that will be revealed to us. Amen? No comparison, okay? Pero don't get me wrong, kapatid, hindi ko po minamaliit ang suffering. Hindi ko po siya minamaliit. Alam ko po ang suffering, naranasan ko po ang suffering. Amen? Naranasan ko po na ang tindi ng sakit ng mawalan ng tao na minamahal natin sa buhay. Di ba? At naramdaman ko din po na manalangin ng taimtim sa Diyos, pero parang hindi natin na re-receive yung kasagutan sa ating prayer. Or parang sobrang nade-delay, naranasan ko na rin po yun.
And naranasan ko na rin po na yung mag-alala ng sobra. Di ba? Na maging anxious ka, mag-worry. Naranasan ko po yun. Lahat po tayo na pagdadanasan yun. Kaya hindi ko po minamaliit ang suffering. Pero I just want to emphasize, mga kapatid, that the glory that will be revealed to us is far greater than what we are going through right now. Amen ba? It's far greater, kapatid. Amen? And, ganito, kunyari yung pinagdadaanan natin, ihalantulad natin sa Mount Everest. Okay? Alam niyo yung Mount Everest, pinakamalaking kabundukan sa buong mundo, di ba? Hindi ko siya dina-downsize na parang, wala yan. Dahil sa verse, ano lang yan, parang punso lang yan. Hindi. Ang sinasabi ko lang, ang glory ng Panginoon ay maiko-compare ko sa kalawakan sa universe. Ganon, kung ganon ang comparison mo, nagiging insignificant na yung ating circumstances. Amen? Nagets niyo po ba? God will reveal to you, mga kapatid, far greater things that even the human mind has not yet imagined. Amen? Do you agree with me? Okay, Brother Kiss, ngayon na sinabi mo, alam ko na may greater things in heaven for me. Pero malungkot pa din ako eh. Bakit? Kasi ano naman kinalaman nito sa bill ko sa kuryente? Ano naman ang kinalaman nito? Hanggang ngayon, may sakit pa rin ako. Hanggang ngayon, meron pa rin akong karamdaman. Hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho. Di ba? Hanggang ngayon, wala pa rin kaming source of income. Mga kapatid, what if I tell you this? What if you are experiencing these things because God wants to develop your character? Baka kaya natin na-experience ang mga bagay na ito, di ba? Because we need to have a first-hand experience of these things so that we can, para maging encouragement tayo sa mga tao na nakakaranas ng parehong sitwasyon. Amen po ba? Amen. Na dahil sa iyo, mga kapatid, nagkaroon sila ng pag-asa dahil nalaman nila na the future is secure in Christ. Amen po ba? So yun po yun. Pag-isipan natin, mga kapatid. But we have to wait, di ba? But we are secure dahil dito sa verse na to that there will be glory that will be revealed in us which is far greater than what we are experiencing right now. Amen? Magpatuloy po tayo. Sa verse 19 sinabi dito, "For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility not willingly, but because of him who is subjected it in hope." Okay. Tigil muna tayo doon. Sabi sa verse 19, creation waits with eager longing. Why is creation waiting for eager longing? Kasi creation was subjected to futility. Amen po ba? Nung nagkasala si Eva at Adan, si Adan at si Eva, di ba? Nagkaroon sila ng fallen state. Amen? And nung nagkaroon ng sin sa Garden of Eden, pati yung creation ni God na napakaganda ay na-curse. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 3. It was mentioned that the ground is cursed. The ground is cursed. Now we live in a broken world because of what? Because of sin. But kapatid, even in the fallen state, God's creation is beautiful. Do you agree with me? Sino dito ang mahilig mag-travel? Ayun, yung birthday girl, napakahilig mag-travel. Laging wala dito sa Pilipinas. Di ba pag tayo po ay nagta-travel, nakikita natin ang mga magagandang creation ng Diyos, di ba? Nakikita natin, after all, creation itself is a reflection of God's beauty, God's excellence, di ba? God's genius. Actually, pag titignan natin ang creation, genius talaga. Alam nyo ba yung aurora borealis? Di ba yung magagandang light sa gabi? Sipin mo,
nung nagsalita lang si God, na-create yung ganon, di ba? It is genius. Creation is a reflection of God's beauty. Sino dito ang nanonood ng Discovery Channel? O hindi nyo na naabutan yun? Meron pa ba? Okay, yung Discovery Channel, mahilig ako manood ng Discovery Channel kasi ang dami, makikita mo yung mga wonders of the world. Tama? Makikita natin ang mga magagandang lugar na para ba pag nasa Pilipinas ka, parang kulang na kulang ka eh. Di ba? Kasi dito, puro mga dagat, puro mga ganun lang, kasi archipelago tayo. Pero makikita natin ang beauty ng Earth pag nanood ka ng Discovery Channel. And one of the shows that I watch sa Discovery Channel, paborito ko ay yung Animal Planet. Oh, alam niyo ba yung Animal Planet? And nung nanonood ako, gustong-gusto ko yun. Lalo na yung sa Animal Planet, yung Predator. Kasi alam niyo yung Predator, tapos may prey, di ba? Yung lagi niyang hinahabol yung prey niya, tapos yung prey ang mautak, di ba? Marunong siya magtago. Pero tuwang-tuwa ako doon. Tapos nung pinapanood ko, yung parang, yung lion yata, hinahabol niya yung mountain goat. Ang galing ng mountain goat tumakbo eh. Pero bandang huli, nahabol din niya, nahuli rin niya. At kinagat niya, nagdugo, namatay. Di ba? I-realize ko, ang ganda ng creation ni Lord. Pero, nung nagkaroon ng sin, nagkaroon ng death. Di ba? Na-realize ko, maganda ang creation, pero dahil nalagyan ng sin, nagkaroon na ng death. And alam niyo ba, mga kapatid, nung panahon ni Adam and Eve did not have to kill animals to eat. Hindi nila kailangan pumatay para kumain nung panahon ni Adam and Eve. Because God gave them trees for fruits and vegetables to eat. Kaya hindi sila tumataba. Sino ba dito yung vegetarian? Ako hindi. Okay, they didn't have to kill for food. 'Di ba? Pero kailan unang-unang kailangan may mamatay? Nung nagkasala si Eva at Adan. Naalala niyo ba? Nung nagkasala sila, 'di ba? Ayaw nilang magpakita kay God. Bakit? Kasi nakahubad sila. So anong ginawa nila? Kumuha sila ng leaves ng fig tree. At yun ang isinaplot nila sa sarili nila. Pero nung nakita sila ni God, anong ginawa? Pinalitan ng kanilang outfit. Di ba? Ano ang pinalit ni God sa outfit nila? Skin ng hayop. Di ba? So, that time, kailangan may mamatay na hayop para madamitan si Adam and Eve. Why? Ba't kailangan mangyari yun? Kasi nagkasala. So yun, nagkaroon simula noon, pumatay na ng hayop para sa clothing and para sa offering. Sa tingin nyo ba, mga kapatid, kung hindi nagkasala si Eva at Adan, kailangan pa ng offering? Hindi na, di ba? Pero dahil nga sa sin, naging ganun na. Sige, trivia. Kailan kailan nangyari na papatay ang tao para sa food? Kailan nangyari yon? Unang nangyari. Kay Noah. After the Great Flood. After the Great Flood, God allowed the people to kill for, mag-slay ng animals for food. So yon. Dahil dito, nagkaroon dito ko may sasabi sa inyo na nagkaroon ng fallen nature na rin ang creation. And ngayon, even if you don't go to church, makikita natin that our world is in the fallen nature. Tama po? Fallen state. Di ba? Bukod sa nakikita natin sa social media na parang Animal Planet din yung nangyayari sa Senado ngayon. Pero, bukod sa nakikita natin, di ba? Parang sunod-sunod yung delubyo. Tama po ba? Sunod-sunod yung mga bagyo. Sunod-sunod yung mga tsunami. Why? Because, sabi sa verse 20, creation was subjected to futility. Okay? But not willingly, but because of Him who subjected it. Who subjected it to futility? You know who subjected it to futility? God subjected it to futility. Di ba? Bakit? Because
Because of sin, yun yung, teka, nandito yun sa notes ko. Yan, dahil sa kasalanan, yun yung response ni God. Di ba? Ginawa niya na yung creation will be in futility dahil sa sin na yan. Amen? And 21, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. So kasabay ng pagbabalik ng glory of the children of God, creation itself will be free from its bondage and corruption. Amen? So kailan ba mangyayari yun? We have to wait. Amen? Doon lang set free ang creation sa bondage. Amen? The groaning of creation is compared to childbirth. Kung titignan natin sa verse 22. Di ba pag nanganganak ka, ako hindi ko alam kasi hindi pa naman ako nanganak, di ba? Pero nakita ko yung asawa ko kasi manganak. Di ba? Nung nanganak siya, parang hindi niya alam kung, dahil sobrang sakit, na-overwhelm siya sa sakit, hindi niya alam kung yung sakit kung saan nanggagaling, kung dito sa likod, o sa harap, o sa ulo ba niya, o sa akin ba, kasi hawak-hawak ko siya. Di ba? Hindi na siya makapagsalita. Di ba? Yun ang groaning kasi, yung hindi mo na alam yung sasabihin mo, parang gumaganong ka na lang eh. Pero ang groaning kasi is an expression of severe discomfort. Or pag nasa isang lugar ka na ayaw mo, di ba, nag-groan ka. So, ganun daw ang nangyayari sa mundong ito. It is like, but you know what? Ang groaning ng creation is not meaningless. Why? Because just like childbirth, after the labor, may bagong buhay. Di ba? May bagong buhay. After po, ang creation ay ma-set free from the bondage of corruption, there will be new life. There will be new creation. Amen? Okay. Sige, magpatuloy po tayo. Sabi po dito, verse 20, teka lang po, sorry. Sabi sa verse 23, and not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the spirits groan inwardly. So sinabi dito, hindi lang pala ang creation ang nag-groan, but also the believers, di ba? We who have the first fruits of the Spirit, yan po ay, ang pinapatukuyan po dyan, ay ang mga believers who already have received the Holy Spirit. Those who have the first fruits of the Spirit, we are the believers. And we still experience the tension of what? Living between the promise of God and its fulfillment. Nandun pa tayo sa promise eh. Hindi pa to nagmamanifest. Amen po ba? We are already saved, but we are still waiting for the full redemption of our bodies. Amen? Sinabi dito, we have the first fruits of grown inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Two things I want to emphasize doon sa adoption of sons. Ang hinihintay natin mga believers is yung adoption as sons ay nire-represent nun ay you will no longer be in need of anything. Dadating ang panahon na hindi mo na kailangan, hindi ka na magkukulang. Amen po ba? Kung ngayon nagkukulang tayo, ngayon hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pambayad ng tuition fee. Ngayon hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pambayad ng kuryente na nadodoble na. Sana hindi naman sumunod yung yung tubig. Pero mataas na nga rin yung tubig namin. Sinabi dito, adoption as sons represent that you will no longer be in need. Di ba? Hindi ka na mangangailangan ng kahit ano because you will have it all. Amen? And then, sabi dito, the redemption of our bodies, it means that we don't need to worry about our health anymore. Amen po ba? Marami po sa atin, nagkakaroon tayo ng struggle or suffering sa health. Di ba? Lalo na kung meron tayong, ako sa edad ko, nagme-maintenance na ako. Nagme-maintenance na ako, no?
Yung sa ano, pero sa ano lang naman, hypertension. Pero yung iba sa atin na nagkakaroon ng diabetes, di ba, nagkakaroon ng cholesterol, kumbaga yan ang mga bagay na struggle natin ngayon bilang Kristiyano eh. Dahil yung mga diabetes naman at saka yung mga hypertension at saka yung mga cholesterol na yan, wala namang pinipili yan, Kristiyano ka man o hindi. Di ba? Pag ikaw ba Kristiyano, hindi ka na magkaka-diabetes? O hindi ka ba na magkaka-hypertension? Eh, ang hilig-hilig mo nga kumain ng crispy pata. Di ba? Diet ako, balat lang sa akin. Di ba? Yan po ang sinasabi ko. And bilang mga Kristiyano, lalo na yung mga may sakit, isa yan sa mga bagay na pinagdadaanan natin na talagang struggle. Alam ko kasi, pagka meron kang sakit, sinasabi nga nila, pag wala kang sakit, madami kang problema. Madami kang problema pag wala kang sakit. Pero pagka nagkaroon ka ng malubhang sakit, isa na lang yung problema mo. Di ba? Yun na lang. Kasi lahat ng mga sakit, lahat ng mga problema, wala na eh. Wala nang saysay. Di ba? Kaya napakahalaga ng kalusugan, mga kapatid. Kaya ingatan niyo po yung kalusugan niyo. And sinabi rin sa Bible, ingatan mo yung katawan mo dahil templo yan ng Holy Spirit. Amen po ba? And mga kapatid, kahit na gaano ka kayaman, di ba? Pagka tinamaan ka talaga ng malubhang sakit, mawawalang saysay yung kayamanan mo eh. Amen? Mauubos, di ba? Ano bang dinadala ng sakit sa pamilya? Dinadala pa niya pag-aalala. Ano pa, di ba? Oras, resources, di ba? So napakadaming bagay. Now, we are in the point na gusto natin na we are excited, di ba? We are longing to be redeemed sa mga sakit na to. Kaya we are looking forward to the redemption of our bodies. Amen? Pagka na-redeem na yung body mo, magkakaroon ka na ng glorified body. Hindi mo na kailangan mag-maintenance, di ba? Hindi mo na kailangan mag-gym. Hindi mo na kailangan magpa-botox, di ba? Yun mga ganyang bagay because we are already in the glorified state. Pagpatuloy natin, for in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope, for who hopes for what he sees? Amen. Now because of this promise, we have hope. Pero nakikita na ba natin yung hope sa ngayon? Hindi pa, di ba? That's why it's called hope. Because it's not called hope when you can see it. Amen? Kaya hope, hindi pa kasi natin nakikita. But we are confident, tama? Na we will come to that place na hindi na tayo mangangailangan at hindi na tayo magkakasakit. Amen? But because God gave us the Holy Spirit as a guarantee, alam niyo ba mga kapatid, nung nag-ascend si Jesus sa heaven, pagkatapos niyang kinausap yung mga disciples niya, ano ang iniwan niya dito sa atin? Ang Holy Spirit. Pero di ba mga kapatid, ang Holy Spirit, si God din yun, di ba? Do you agree with me? Si God din yun. So, never tayong iniwan ni God. Amen? Kahit nung umakyat na si Jesus sa heaven, pinadala pa rin niya yung Holy Spirit, siya pa din yun. Kahit si Jesus, nung nagkasala tayo, nung niredeem tayo, si God pa din yun. Di ba? Isa lang masasabi ko, napaka-hands-on niya sa creation niya, di ba? He never sent anyone. He came to us Himself. Ganyan ka kamahal ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi dito, hope is a confident expectation rooted in God's promise. That's why we can wait patiently. Di ba? Hindi tayo nagwi-wishful thinking na sana mangyari to or kung hindi man okay lang, di ba? Kaya pa, parang gano'n. Hindi. Ang isang Kristiyano pag naghihintay, if they are waiting patiently, di ba? They are active. They are actively waiting. Di ba? Ano ibig sabihin ng actively waiting? Minsan pag nasa circumstance tayo, ayoko na muna maglingkod. Kasi may pinagdadaanan ako ngayon eh. Diba? But Christians, hindi sila ganun. While we are waiting dun sa kasagutan ng ating mga prayers, we still serve. We still carry our cross.
We still do the sacrifice. We still do ministry. Amen po ba? We actively wait. Because our waiting is anchored, di ba? Anchored sa promise ng Panginoon. And we are expectant. Amen? So, yun. Okay, sige, magpatuloy po tayo. Punta naman tayo sa verse 26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. Okay, ito. Hinto muna tayo dito. Hindi, sige, tuloy natin. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Mga kapatid, isn't it comforting to know that when we don't know what to pray for, the Spirit, the Holy Spirit prays for us. Intercedes for us. Diba? And verse 26 tells us that the Holy Spirit helps us in our weakness. Mga kapatid, sometimes sa buhay ng Kristiyano, we fail so bad as Christians. Do you agree with me? We feel, and whenever we fail as Christians, whenever we fail so bad as Christians, we feel so ashamed to come to the Father. Di po ba? And we fall for the same mistakes over and over, and we cannot win against the flesh. Totoo po yan, nangyayari po yan sa mga Kristiyano, kahit Kristiyano na. Di ba? And anong ginagawa? Anong unang-unang response? Anong unang-unang response ng isang Kristiyano? We try to fix it ourselves. Di ba? Na para bang nasa kamay natin ang pagbabago. Amen? Alam nyo, mga kapatid, we can never win against the flesh. We can never win against the flesh. Kahit anong gawin mong pagpipigil, kahit anong gawin mong disiplina sa sarili mo, when we're talking about the flesh, you can never ever win against it. Because when you are in the flesh, you are led by the flesh. You are led by the desires of the flesh. You are led by the wants of the flesh. Amen ba? Ano lang ang tanging paraan para hindi ka maging slave ng iyong flesh? You have to be slave by something else. Do you agree with me? You have to be a slave of the Holy Spirit. Amen? And when we are slaves of the Holy Spirit, that's when we are being led by the Holy Spirit. Kaya nga sinasabi ni Pastor Jean, ang battle talaga ng Kristiyano ay hindi itong nasa physical na nakikita natin. Hindi sa mga ginagawa natin, hindi sa disiplina. Ang unang battle na kailangan pagwagian ng Kristiyano ay ang kanyang pag-iisip. Diyan nangyayari ang lahat. We need to renew our mind if we want to walk in the Spirit. Amen ba? Because only by being led by the Spirit, you are detached from being led by your flesh. Amen po ba? Kaya dalawa lang yan, kapatid. If you are not being led by the Spirit right now, you are being led by what? The flesh. That's why, mga kapatid, papag-aralan natin 3 stages of salvation, which is justification, sanctification, and glorification. By now, every one of us, I hope lahat tayo dito we are justified na. We are justified when we receive Jesus Christ as our Savior. Amen po ba? Now, ang mahirap na part is yung sanctification. Amen? Because bilang Kristiyano, hindi naman pwedeng kontento na tayo sa pagiging justified eh. Yes, pagka-justified ka, pwede ka nang dumiretso sa langit eh. Pero sa isang kondisyon, dapat mawala ka na ngayon. Diba? Gusto niyo ba yon? Pero hindi ganun ang buhay ng Kristiyano. Ang bawat Kristiyano ay may tinatakbong karera. Diba? Ang bawat Kristiyano ay may dinadalang cross. We are all in the process of transformation.
From being led by the flesh to being Christ-like, mga kapatid. And yan ang buhay ng Kristiyano. Yan ang sanctification process that every day we will be transformed in the image of Christ. Amen? Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Diyos, pwede na po ba tayong humarap kay God the Father nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Diyos? Yes. 'Di ba naalala niyo po yung story nung pinako si Jesus sa cross, tapos may magnanakaw dun sa sabi niya na naligtas, 'di ba? Di po ba? Naligtas siya dahil tinanggap niya ang Panginoong Diyos. May chance pa ba siya magbago? Hindi naman di ba? Wala na siyang chance magbago, pero na-record sa book na 'yon na sumama siya kay Jesus sa paradise. Amen po ba? And bakit? Na-save siya hindi dahil nagbago siya. Na-save siya hindi dahil nabago yung ways niya, di ba? Or dahil sa ginawa niya. Na-save siya dahil through justification. Because pag humarap siya sa Father, hindi na yung tao na yun ang nakikita ng Ama, kundi si Jesus na tinanggap niya. And ganun din po tayo, mga kapatid. When we are justified, ang nakikita na sa atin ng Ama ay hindi na tayo. Hindi na yung imperfectong tayo. Hindi na yung tayo na makasalanan. But He sees in us the image of Jesus Christ. And magpunta tayo ngayon sa sanctification. Ano ang gustong mangyari sa sanctification? Di ba? Ang goal ng sanctification is to be Christ-like. Isipin nyo to. Parang, kunyari, ako, tinanggap ko si Jesus, nakatapal na yung mukha ni Jesus sa face ko, di ba? So, pag pumunta ako sa heaven, pag nakita ako ni God, okay ka, tanggap kita, halika, kasi nakikita ko sa'yo si Jesus Christ. Di ba? Ngayon ganito, sa sanctification, ganun din. Nung tinanggap ko si Jesus, nakikita na si Jesus sa akin. Pero, habang araw-araw, habang nililive mo yung Christian life mo, you are being transformed into Christ. Christ-likeness. Amen ba? Pagdating ng araw, when you are perfected, pag tinanggal yung maskara na yan, ang makikita na sa'yo, yung image na rin ni Jesus. Alam mo kung naalala ko dito? Yung maskara ng Pacquiao. Yung sinuot ni Pacquiao, yung maskara ng Pacquiao, pagtanggal niya si Pacquiao pa rin. Wala. So parang gano'n, no? Yung si Jesus, nung tinanggal si Jesus pa rin, di ba? Parang gano'n. So gano'n yung sanctification. Pagdating ng araw na nandun na tayo sa glorified form natin, di ba? Na mawawala na lahat yung bondage of sin, mawawala na yung bondage of the flesh. Yan. Ganun na. Mawawala na yung mga sakit natin. Di ba? Nangyari na ba yan ngayon? Hindi pa. Kailan mangyayari yan? Pag nag-rapture na. Kasi actually, yung mga namatay ngayon, mga yumao, hindi pa sila umaakyat eh. Tama ba? Wala pang glorified body. Pero pagka nagkaroon ng rapture, yan yung mga katawan nila, magiging glorified at sabay-sabay tayong mako-caught up sa air, sabay-sabay tayo na aakyat sa langit. So, ganyan ang mangyayari doon. Amen po ba? And, nasan ba sinasabi ko kanina yan? And we try to fix ourselves, di ba? Sa sanctification. Alam nyo, sinabi dito, the Holy Spirit helps us in our weakness. Sa akin sobrang natutuwa ako. This is good news. You know why? Kasi sometimes when we fail as Christians, parang kinokondemn natin sarili natin eh. Hindi naman si God nang kokondemn sa atin eh. Di ba tayo, sarili natin? The Holy Spirit does not shame us in our weakness, kapatid. Hindi niya sinasabi na, ang taba-taba mo kasi hilig mo kumain. Hindi ganun. Kasi ginawa mo na naman to kasi ikaw talaga, hindi ka na natututo. Hindi siya nang shame. Di ba? The Holy Spirit does not scold. Hindi siya naninigaw. In fact, Holy Spirit is very gentle. Merong nakwento sa akin si Blanks noon na parang
Kasi tinatanong ko, ikaw ba nakarinig ka na ng na audible voice from God? Sabi ko ganun. Ako hindi pa eh. Pero siya nakarinig na. Tapos paano mo ma-describe? Sige nga, parang, Blanca, parang ganun ba? Parang, sumunod ka sa akin. Parang ganun ba? Parang malaki na Hindi daw. Ang sinabi niya sa akin, yung narinig daw niya, very comforting, very loving. Di ba? Na yung pag nagsalita siya, napakamalumanay, na merong diin, pero walang hapdi, walang sakit. Kumbaga parang talagang ano ka na sumunod. Pero napaka-loving niya in that way, di ba? Naisip ko, ganun din tayo dapat sa mga kapatid natin pagka kinakausap natin Di ba? Minsan pag mainit na ulo natin, iba na tayo makipag-usap, pero dapat gayahin natin yung Holy Spirit. Dapat lagi kang malumanay, di ba? Ikaw talagang tamad-tamad mo. Ikaw, dapat kasi ginawa mo na to di ba? Pero okay lang yan pero sa susunod huwag mo nang ulitin yan. Dapat mga ganun, di ba? Kasi alam nyo, yung pag-deliver kasi ng mga salita natin, it makes a difference, di ba? Amen. Pero ganun ang Holy Spirit, He does not scold. He does not shame us in our weakness. He does not condemn. Mga kapatid, di ba? Isn't it comforting to know that the Spirit, the Holy Spirit that is within us is also God, and at the same time, He does not condemn us. And you know what? Hindi lang niya tayo sineshame sa ating weakness, but He also meets us in our weakness. Diba? He meets us in our every weakness. Diba? Ganyan ang Panginoon magmahal sa atin. Amen ba? May mga pagkakataon that we experience deep pain, we experience confusion, we experience sorrow so heavy na hindi mo na alam kung anong sasabihin mo. Hindi mo na alam kung paano mag-pray, kapatid. Kasi sobrang na-overwhelm ka na ng sakit. Sobrang na-overwhelm ka na ng confusion, di ba? Hindi mo na alam ang ipagpe-pray mo. But you know what? In moments like this, the Holy Spirit Himself intercedes for us through groans. Amen? Sabi dito, wordless groans. Ibig sabihin, groaning that are too deep for words. Diba? Groaning na lang. And alam mo kung ang ginagawa since hindi na nga natin masabi kung ano yung gusto natin, di ba? Hindi na natin alam kung ano yung sasabihin natin. Our words already failed. Hindi na tayo makapag-pray. The Holy Spirit, mga kapatid, He acts as a divine translator. He is a divine translator who takes our wordless sighs, yung mga groans natin, yung ating mga luha, yung ating mga tears, yung ating mga burdens, yung ating mga inadequacies, di ba? He takes them all and He presents it to God. Ganyan ang ginagawa ng Holy Spirit. Aren't you glad that you have the Holy Spirit in you, na kahit hindi mo alam ang ipapanalangin mo, pinapanalangin ka niya. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa verse 27, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit. Who is this na pinabanggit? He who searches our hearts. That is God. Amen? He who searches our hearts knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Ibig sabihin nito, kapatid, kahit hindi mo alam ang ipapanalangin mo, the Holy Spirit prays in perfect alignment with the will of the Father. And ano lang ba ang mga prayer na nasasagot? Di ba yung mga aligned lang sa will ng Father? Holy Spirit, automatic na. Di ba? Amen ba? Di ba kayo natutuwa? Kahit hindi mo alam, the Holy Spirit will pray in behalf of you with perfect alignment with the will of God. Yun ang ibig sabihin yan, mga kapatid. And nagkakaintindihan sila ni God. Why? Because God, who searches our hearts, knows the mind of the Holy Spirit also. So, ibig sabihin, teamwork sila.
Nagkakaintindihan sila. They work in perfect harmony for you, for the believer. Di ba? Amen. So even kapatid, in conclusion, even if our words fail, God's intercession does not fail. Amen? Ang ganda, di ba? Amen. Sige, magpatuloy po tayo. Basahin po natin. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yan, alam na alam po siguro natin yan. Sabi dito, God works all things together for good. This verse, is quoted a lot. Di ba? Nakikita po natin yan sa mga t-shirts, sa mga, sabi dun, and we know that God, in all things, God works for the good of those who love Him. Madalas din yan nako-quote. Kadalasan, yan yung isa sa mga memory verse ng mga bata. Di ba? But you know what? This verse is not merely about comfort. It's not merely about success or an easier life. Kapatid, hindi yon tungkol dun. Paul did not say that all things are good. Okay? Hindi naman nakasulat eh. Paul did not say that all things are good. He says, God works all things together for those, for good for those who love Him and are called according to His purpose. Ibig sabihin, kapatid, this means meron pa ring suffering. Okay? Meron pa ring delay sa ating kasagutan ng ating mga prayer. Meron pa ding loss. Meron pa ring conflict. May waiting, even seasons in our life that we don't understand. It still happens. Okay? But for a purpose. Take note, it happens for a purpose. And it is within God's holy plan. Mga kapatid, it is in His holy, great plan of redemption. Amen po ba? Do you agree with me? Amen. Remember this, mga kapatid. If God allowed it, God intends to turn that pain, God intends to turn that hurt, that loss, that difficulty into something good in your life. Amen? Pag inalaw ng Diyos na magkaroon ka ng pagsubok, di ba? Kung inalaw ng Diyos na magdusa ka, kung inalaw ng Diyos na magkaroon ka ng challenges sa buhay mo, ibig sabihin, He wants to turn that into something good. Amen po ba? Problema sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, pagka po tayo ay nasa pagsubok o pag tayo po ay nagsasuffer, we pray to God so hard na, Panginoon, tanggalin mo na ako sa sitwasyon na to. Ngayon na. Hindi ko to kaya. Di ba? And pag sinasabi natin yun, we fail to see that during those times that we are suffering, we fail to see God's handwork in us. Di ba? Because, sabi dito, works for the good of those we have been called. But in those times, we don't see the good anymore. Ang nakikita lang natin kasi yung paghihirap. Di ba? We fail to see the good. Ngayon, pag natapos ka na dun sa sitwasyon mo na yun, o di natapos na, okay na, ganito, babalik ka. Babalikan mo siya. Grabe, hindi ko alam kung paano ko nalagpasan yung pagsubok ngayon. Pero pag re-reviewin mo, aalalahanin mo, anong time na to, nagpadala si God ng ganito. Hindi ko naman hiningi, pero may dumating. Anong time na ito, wala akong makain. May nahanap akong isa pang delata dun sa Kaya nakakain ako nung araw na yun. Yung mga bagay na ito, di ba, if we are too concerned, if we are too focused on the problem, we fail to see the hands of God working in our lives. Di ba po? Always remember, mga kapatid, alam ko lahat po tayo may pagdadaanan. Alam ko, seryoso po, di ba? Pero we should not be focused on that. We should be focused on the promise of God that everything will be okay. Amen po ba? That God, He got us. Di ba? He got our back. Amen? He got you. He got you. Amen?
So pag mga kapatid, pag may pinagdadaanan ka, lagi nating tatandaan, sasamahan ka ng Diyos and He will see you through. Amen? Subok ko na po yan. Kasi nakaranas na rin ako, nasubukan ko na yan, nangyari na po sa buhay ko yan, nangyari na po sa buhay ng family ko. At nangyari na rin yan sa buhay ng mga brothers and sisters natin dito sa church. Kung makikita mo yung mga patotoo ng mga kapatid natin dito, totoo po, kapatid, ang Panginoon hindi niya talaga tayo iiwan. Hindi talaga. Minsan nakakatawa na eh. Di ba parang, hindi ko talaga alam kung paano ko na-survive yun, pero talaga ang Diyos, hindi niya pinrami sa'yo na hindi ka dadaan sa pagsubok dahil He wants to form your character, but isa lang ang pinramis niya, hindi ka niya iiwan. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Sige, patuloy po tayo. Sabi sa 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Okay. Those that God foreknew are the believers. Alam na po natin yan. Alam niyo po mga kapatid, when we receive Jesus Christ as our Savior and became believers, we are predestined to be like Christ. Yun ang sinasabi doon. God predestined every one of us believers to be conformed to the image of His Son. So if you receive Jesus Christ as your Savior, then you are predestined to be Christ-like. Amen? You are destined to be Christ-like. God's goal is not just to rescue you from hell, mga kapatid. It's just not to deliver you from hell. It's not just to provide for your every need na malagpasan mo to or yumaman, di ba? Magpayaman. That is not God's goal for you. But God's goal for you is to shape you into Christ-likeness. Amen. Yun talaga, mga kapatid. Sabi, salvation is not only deliverance from judgment. Salvation also is the transformation in the likeness of Jesus Christ. So mga kapatid, kaya po tayo, dapat seryosohin po natin yung ating sanctification. Di ba? Kailangan po, mga kapatid, let's strive to be Christ-like every day. Di ba? Hindi naman natin parang isang karera na naalala niyo po yung running the race. Ang buhay po ng Kristiyano ay hindi po yan sprint. Hindi po yan natatapos agad. Hindi po yan mabilisan agad. Pero kinompare niya ang buhay ng Kristiyano as a marathon. Di ba? Na dahan-dahan nating tinatakbo. Every day, we are turned into the image of Christ. Di ba? Ganyan po yan. Okay. So 29 na tayo, matatapos na po tayo. Okay, last verse. Ayan. God's work is certain and complete. Sabi dito, and those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Okay. So, amen, di ba? He also glorified. Ngayon, itong verse na to kagabi, napag-usapan namin lang ni Blanks. Parang I'm so compelled to share it to you. Kasi sabi niya, wag mo na kayang i-discuss. Parang ganun. Kasi sabi dito, and those He predestined. Diba? Ewan ko kung na-encounter nyo na to sa pagbabasa nyo ng Bible, no? So, ibig pala sabihin, there are people that God predestines. Diba? So, if there are people that God predestines to be also called and to be justified and to be also glorified, parang sinasabi mo ba that there are also people who are predestined to go to hell? Di ba? Kasi there are people that predestined is parang selected eh. So kung may sinelect siya, ibig ba sabihin nun, meron din siyang hindi na-select? Parang ganun na lang. Di ba? Kasi nung binasa ko kasi ito, napag-alaman ko na itong verse na to is para siyang tinatawag na golden chain of salvation eh. Narinig niyo na po ba yung golden? Na ibig sabihin, those God predestined, He called, ayan. This is parang, it is an unbroken sequence that assures us that God's saving work in us is complete and certain. Di ba? Pero sinabi ko,
Paano pag hindi ka na-select? Parang ganun. So parang, di ba unfair yun doon sa mga hindi na-select? So parang yun yung napag-uusapan. Tapos, hanggang sa, nag-ano yung usapan natin, hanggang sa dumating kami sa point na, teka lang, nung namatay ba si Jesus Christ, para kanino ba? Di ba para sa lahat? So ibig sabihin, ang salvation is para sa lahat. Walang pinipili. Tanungin ko kayo, sino ba ang namimili? Yan! Tayo naman kasi ang namimili. But God made salvation available to all. Amen? Those who chose to believe God is predestined to be transformed in the likeness of God. 'Di ba? Nung namatay si Jesus para maging available ang salvation para sa lahat, hindi naman lahat pinili si Jesus eh. 'Di ba? So hindi naman kasalanan ni God na hindi ka predestined na na maging glorified sa eventually. Why? Because ikaw yung namili. Ang lang is, alam kasi ni God, He is omniscient eh. Hindi ka pa pinapanganak, hindi pa nabubuo ang mundo, alam niya na kung sino yung mapupunta sa langit. Ganon siya ka-all-knowing. 'Di ba? Pero hindi kanya pinili, hindi siya unfair, 'di ba? Ikaw yung namili. It's just that alam niya lang na yun yung pipiliin mo because He is omniscient eh. He is God. 'Di ba? And yung mga tao na pinili ang Diyos, they will be predestined to be Christ-like. They are predestined to be called. They are those He called. They are those who will be justified, and they are those who will be glorified. Amen. Okay. So yun, God did not decide for us, we decided ourselves. Our salvation does not rest, kapatid, on our ability to hold on to God. 'Di ba? Why? Because sometimes we fail. But really, our salvation is, our salvation rests on the ability of, the strength of God's grip on us. Okay? And God's grip is, God yan eh. Pag hinawakan ka niya, hindi ka niya na bibitawan. Amen po ba? So yan po ang Romans chapter 8 verse 30. So dyan po nagtatapos ang aking message. Pero bago po natin tapusin, meron po akong mga key takeaways, and let's keep this in mind. Next verse. Ito po. Let's keep in mind that present trials are temporary. Diba? Ang buhay natin sa mundong ito ay napakaigsi lang. Ang earth ay parang parking lot lang, hindi pa talaga ito yung bahay natin. Amen po ba? We are not citizens of this world. We are citizens of heaven. So present trials are just temporary, mga kapatid. And keep in mind to learn to wait with hope. Diba? Kailan ba, did you know that suffering is the breeding ground of hope? Diba? Okay lang yan, suffering. Isipin mo na lang, kapatid, na through suffering, our character is developed, diba? Dine-develop tayo, hinahasa tayo ng Panginoong Diyos. And keep in mind to pray honestly. Sometimes we don't really have the words to pray. We don't have the words to say in prayer. Diba? But we just have to be honest sa sarili natin. Diba? Don't worry because the Holy Spirit will pray for you. He knows your concerns. God can search your heart, and the Holy Spirit and God can intercede for you. Amen? And sa mga panahon na, kunyari, yung creation, di ba, nagkakaroon ng mga delubyo, ganyan, always remember that kahit anong pinagdadaanan mo, kapatid, God is in control. Amen? At hindi niya tayo pababayaan. And also, keep in mind, mga kapatid, we should go for Christ-likeness rather than comfort. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi po madali. Pero let's go for Christ-likeness. Okay? So, tapos na po. Pwede ko po ba kayong anyayahang tumayo? Mag-pray po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po, Lord, that we are assured that even in our circumstances,
even in our sufferings, Lord God, you are there, Lord God. That we can depend on you, Lord God. That you have in store for us great things, Lord God. That we can hope, Lord God. That we can, Panginoon, magiging ano namin, Panginoon, encouragement namin, Lord God, as we live our Christian life, Lord God. Salamat po, Panginoon, na hindi ka nagbabago, Lord God, na despite anong circumstances ang aming pagdaanan, sasamahan mo kami, Panginoon. And right today, Panginoon, I just pray for your children, Lord God, sa mga brothers and sisters na nandito, Lord, na i-encourage mo sila sa time ng kanilang suffering, Lord God. I pray, Lord God, that they will find hope in you, that their hope will be anchored on you, Lord God. And that, Lord God, they will learn how to be expectant, Lord God. Salamat po, Panginoon, uli sa iyong salita, Lord God. We just dedicate to you, Lord, the rest of this day, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen.